Ayun guys ha. Good luck sa ano mo. Good luck sa iyong Dumi ang kamay. Pre-trip eh. Good luck sa iyong journey sa tracking yan. Nag-aaral na siya guys ng full course ng tracking. Ayan. Karo 11,500. Galingan mo. Galing ka naman. Ang tanong diyan, worth it ba na i-risk ang 11,500 para makakuha ng Class 1 license? Alright, let's go guys. Tara. Tayo ng Montreal. Hindi tayo Montreal. So bye bye the bird, Nova Scotia for now. Hopefully hindi tayo inspection sa mga timbangan dito. Maraming bukas na. Ano yung tara? At least wala na akong load. Kung sakali man. Let's go guys. Alright guys, yan. Hinto muna ako dito saglit. Bibili muna ako tubig ko. At saka mauulam. Naubos na naman yung pagkain ko guys. Mabilis talaga tayo sa pagkain. Dito lang, paglabas ko ng highway, meron dito yung butcher place eh. Tignan nga natin yung mga karne nila dyan. Kung anong klase mga karne yung mga paninda nila yan. Total, wala pa naman akong reload. Utusan lang naman ako papuntang Montreal. Ano muna natin. Ayun yung butcher place nila. Move ko yung truck ko rito. Yes, yan. Minove ko yung truck ko rito. Mas malapit. Tara, tingnan na natin itong ano nila dito. Butcher, sabi niya dito eh. Katayan Mastown Butcher Shop. Ayun guys ha. Katayan. Tingnan nga natin kung gaano kasarap ang mga anong meron dito. Hi guys. Bili tayo ng baka. Dito guys oh, lamb. Ang mahal naman. Ito lang 125 na. 130. Ito baka. $28. Mahal. Pero kailangan natin yan. Bili tayo. Ito. Ito guys, clean. Buka ko ng 3 pounds. Ay, can I get the lean ground beef? 3 pounds. 3. Yes, please. Yes! Alright guys, nakabili na ako nito. $23. Punta muna tayo doon. May grocery yan doon. Tignan ko kung may tubig sila doon. Bila ko ng tubig ko, wala na akong tubig eh. Iwan ko lang muna ito dito sa truck. Para sa ganun eh wala tayong bit. Ito lang muna. Pero guys, ito tayo din sa market na yun. Good thing we start our cardio na. Cardio na to, walking. Mastown Market. Yan guys, tara. Tignan natin kung ano meron dito.
Oo, ayun, may tubig sila. Kunin ka tubig ang operator. Yan. Oh, yeah, 16, 17, 17, 17, 22 yung chicken nila. 10 lang to ah. Mahal ah. Ito merong off. 30% off pa. Ay, ano to? Ham. Wow! Steak ham. Alright. Okay, so bila ko ng isang broccoli. Tapos gala apple guys. Mahal ang bilihin dito. Yung sakto lang kasi dadaan pa naman tayo sa mga lugar na kung saan may mabibilhan eh. Okay na to. Tapos bila ko tubig. Alright guys, yan. Ito nabili ko. Naka $15, $16 ako dito sa dalawang ito, mansanas at saka itong broccoli na to. Hindi na ako bumili ng manok kasi mahal. Meron naman tayong giniling doon. Yun na lang. Hanggang sa makadaan tayo sa mga lugar kung saan tayo makakabili ng lutong pagkain. Anyway, kunin ko yung 2 galon ko doon. Repilan ko. Alright guys, 300 meter din yung mula dito hanggang doon sa groceryan na yun. Baalay ko daray. So bali tubig $8, yung grocery, apple at saka broccoli 15, so 24 kamo na lang, plus yung binili nating giniling na baka. Naka 55 plus din naman ako. Alright. Alright guys. Tara. Let's go. Guys. Anong balita? Pasok. Ikaw lang? Beses na natin eh. Oo, ako lang. Pangalawang beses natin to. Pangalawang base na namin pagkikita guys. Andito na naman ulit ang ating kaibigan. Okay lang yung camera natin? Okay lang, sanay tayo eh. Pasensya ka na. Hindi ka expect ko na kumatong ka, humihi. Nakahiga ako eh. Nakatawag ako eh, baka ako na-istorbo ko tawag mo. Hindi ko nakita yung tawag mo. Tumatawag ka pala? Sa page mo. Nagulat ako, bilang to Magandang tanghali. Welcome to Nova Scotia, kay Idol Akay. Dito ulit kami ni... Ano pangalan ulit? Joben. Joben. Oo nga pala kasi matagal na rin tayong hindi nagkita. Anong taon tayo nagkita? 2024. 5, 26. Tatlong 4, 25, 26. 2 taon na. Dito sa The Birth, yung pinuntahan kita sa Amer. Diyan sa ano. Yung kumusta? Parang nag-message ka sa nag-commit ka nung nakaraan eh. Wala ka na yata sa Nova Scotia. Ando kayo sa Amers? Sa Amers na ako. 1 taon kalahati na akong umalis dito sa kasi finish contract. So, mahirap yung pag-asikaso nila ng papel. Nakahanap akong bagong employer. Nakahanap ka rin? Ang kagandahan. 2 years ulit. So, nag-apply ka ng naman. Permanent resident mo na? Meron, magsusupport na sila, mag-ayos na. Mabuti naman. Dito rin yung pinuntahan natin, di ba? Diyan tayo namili. Kaya nung sabi ko, pupunta nga akong bibili na, wala akong tubig, kabibili ko yan, ba? Yan, kita mo yung tubig ko na yan. Kabibili ko lang ng tubig ko, tapos bumili ako dito sa may butcher dito eh. Butcher ng giniling dyan. Tumingin ako ng manok na luto doon. Aba, ang mahal pala. 16 ang isa. Nagtataka ako kaya sabi ko wag na. Marami pa naman akong dadaanan. Kaya nga sabi ko bili nga ako ng manok. Sabi ko pero yung manok na mahal. Kaya sabi ko pag dadaan na lang ako sa mga ibang lugar kasi mas mura lalo na sa Walmart 10 lang. Walmart. Dito 16 sabi ko wag na muna yung manok. Local kasi yung mga diyan. Yung mga palaki nila? Mabuti naman. So nakita mo pala ako? Pinipipit ako. Sabi ko, naku, nakasarado yung kortina. Nakahiga. Baka natutulog. Sabi ko, on pa naman yung balik ko sa school. Nag-training ka na? Tracking? 6 weeks. Yun, mabuti naman. Anong school? Yung sombrero mo, tracking yan Hindi, lang to na bigay lang ng tropa. Diyan, CSC College. Okay. Pero ang trabaho mo ay iba, hindi siya related sa tracking. Pero nag-upgrade lang. Kumuha ka lang talaga ng class 1. Pwede naman kasi meron ka naman sariling may sarili ka namang mayroon ka namang work permit eh.
Valid Oo. pa. Matagal pa, 2027 pa. Yung 2027 pa. Wala namang ano sa school. Okay lang naman. Kasi yung parang shoulder ko kung ako na yung maghahanap ng company kung sakaling makapasa ako. Pero kung permanent Marami dito. resident ako, ano once problema? naka-graduate ako dyan, sila yung magpo-provide ng ano. Oo, kasi Okay. parang meron yung parang ano eh, meron yung katulad ko dati nung permanent resident kami nung kumuha ko ng class 1 ko, parang may nag-sponsor sa akin. Pero PR na ako nun guys, nag-sponsor, binayaran nila lahat. Tapos nung nakuha ko yung class 1 ko, nagpunta ako dun sa company na yun, which is yung Cisco nga yun, Cisco. Nung nagtrabaho ko ng 2 years, nung natapos ko yung 2 years na parang pinakakontrata na kailangan mo rin magtrabaho sa kanila yun, tsaka ako nag-long haul. Ayun, pero wala akong binayaran dati. Pero since ikaw hindi ka naman permanent Shoulder resident, ko. magkano binayaran mo? 11.5. Sa training lang yon lahat na. Pero ilang road test? Dalawa? Okay. So kapag na-failed ka sa dalawang road test na yon, i-rebook ka nila panibagong bayad yon. Ganun naman talaga yun eh. Yung 11,500, 11,500. Kasama na yun, libro, expenses ng truck. Lahat na yun. Yung 11,500 na yon, yung academic yun guys, yung driving, yung lecturing sa loob, yung ituturo sa iyo lahat yung parts ng air brake at saka kung ano-ano pa, i-training ka. Tapos meron kang matatanggap na certificate. Ngayon kasi certificate na ngayon eh. Bibigyan ka talaga ng full course certificate. Nag-undergo ka na pala ng full course. Mas maganda yun kasi mayroon kang certificate na ibibigay. Wala na kasi yung dating mga inaano nila na yung mag-training ka lang, tapos kung nakapasa ka ng training pwede ka na mag-drive. Parang inalis na nata nila yon. Hindi na pwede yung marunong ko mag-drive tapos magparuntis ka. Hindi na. May nakasabay ako dito, Pilipino, pero landed PR. Driver siya sa Saudi, kaya ang kinuha niya lang is driving. Driving niya lang. Doon din sa school nyo. 3 weeks lang siya, pero Meron certificate din yon. Yun ang maganda. Kasi may experience. may experience. Ayun ang kagandahan. Ang hirap pagka 0-0. Ay, ganyan talaga. At least nag-efforts ka sa sarili mo na magganyan. Kasi mas ang dito sa lugar ninyo parang mas yung tracking dito eh. Tsaka May ang possibility wala pa na melt. ma-PR. Sa June pa ang lalabas ang melt dito. Melt yung parang training? Yung mandatory, di ba mayroon yata sa inyo yun? Meron kami yung parang... Pero tinanong ko sa instructor ko, by June daw, start na yun dito. Pero hindi mo na inantay. Ay, PR lang pala yung mga yon. Since hindi ka naman PR, hindi ka pa PR, kaya binayaran mo na muna yung tuition fee. Magkano? 11.5. 11,500 yung tuition? Buo yun. Buong ilang buwan? Hindi, depende. Ilang Bago weeks ko pala. mag-start nung first day, bayad, tapos siguro mga 2 balik ko, tsaka ako na nag-full. Ilang weeks yung training nyo dito? Yung talagang dyan, 8 weeks. 8 weeks? Ganun din sa amin. Kasi ako 6 broken weeks. yung schedule ko. Kasi may trabaho ka. May trabaho ko. Kung kailan ako off, tsaka lang ako pupunta dyan. Kaya ngayong linggo, bukas pasok na ako sa trabaho, kaya kahapon tsaka ngayon lang ako ngayon. Lunes, Martes. Next week, Lunes, Martes, Merkulis naman. Kasi hindi mo rin pwedeng i-sacrifice yung Hindi, mayroon. yung Kasi trabaho mo kasi siyempre Galing hindi ako ka pa ng PR night eh. shift. Galing ako night shift, diretso ako. At least kahit paano kung makuha mong class 1 mo, ngayon makakapaghanap ka ng iba. Buti pinayagan pa ng company mo. O nagpaalam pa ba hindi? Nagpaalam ako, pero yung yung schedule ko doon na oras pag time ng trabaho, andun ako. Okay. Kaya sabi ko naman, i-google ko to sa buong day off ko kasi 4 days off, 4 days trabaho kami. Kasi hindi naman yung training yung class 1 dito guys, hindi naman talaga totally training lang yun para magkaroon ng lisensya. Hindi yung parang pupunta ka sa schooling talaga na katulad ng mga 6 months na yung mga healthcare ito training lang yun. Kaya nga yung mga iba na kahit visitors visa naglalakas loob magkumuha ng class 1 nila eh.
Upgrade ba? Kasi Upgrade. warehouse kasi ang trabaho ko sa Amherst. Sabi, Summers? sabi nung supervisor, pwede daw kung makuha ko yung class 1, pwede daw ako mag-shunt. Mag-center. Oo, pa-training ka daw. Ay, yun ang maganda. Kaya nga, At least kahit pa paano, alam mo na umatras, mag-backing. Ayos yan, maganda yan. Good, merong goal, meron talaga ano. Ay, good luck sa'yo dyan. hindi Ay? hindi rin biro yung pagkuha na lang ng written exam for kasi class 5 Oo, class 5 para ka. magka-endorsement ako ng air brake. Yung 1 to 20 na yun, nakailang take siguro, 3 yata akong take bago ako maipasa. Hirap, air brake. Parehas din naman tayo. Nung ako yung written medyo matagal din ako nakapasa guys. Naka-4 din yata ako nun eh. Pero nung nang nag-aral na ako, tapos road test, na one time ko rin lang naman. Sa awa ng Panginoon na one time natin. Okay lang, at least natapos mo. Ganun lang talaga yan. Tapos ngayon naman ay road. Kahapon field, backing. Tapos ngayon, road, ikot, kalahating araw, krasada, tapos 1 to 5 classroom naman. Ayun yung mga maganda. Buti na lang. Sa securement. Securement ang namin ngayon. Yung mga, lahat naman yan. Mga ituturo lahat siya. Logbook, securement. Logbook, yun. Oo. Paper kada May paper, yan. kada start na of duty, Guguhitan mo. duty, Anong school mo? CSC, CSC. Commercial Safety College. Diyan lang. Commercial Safety College. Dito rin lang sa Pandarin? Dito? Yan ang way na yan, diretso. Yung papunta ron? Okay. Wala akong baon lang. Sabi ko mag-Tim Horton nga ako. Sakto nga naman. Nakita ko. Nakita mo yung post ko kanina? Sa Facebook, yung post kasi ako guys. Galing kami dito. divert. Kanina doon kami umikot sa may Sobis na doon kami ikot. Dinadaan ako sa mga narrow road. Dinadaan ka sa mga narrow road. Maganda yun para masanay ka. Inaano nila yung yung mga spiral road, paano makontrol ko yung lane. Wala ka naman experience sa tracking? Wala, dito lang. Yan, mabuti. Yung simulator ko lang. Yung ka. Wala kayong diferensya, pero yung naitulong niya yung pag back up ba dito sa malaking tulong din yung stimulator mo. Ayos din yun. Kahit pa paano. Kumain ka na? Gusto mo bang kape? Hindi, kanina po. Hindi, walang problema sa akin. Ikaw kung gusto mong kumain. Ako, dito lang. Gusto mo magkape? Hindi, may kape ako doon. Hindi, okay na ako dito. Maya ako yung ibabalik na rin para makapahinga ka. Kasi nag-aabang din ako. Sabi sa akin pagkatapos ko mag-deliver kasi rito, sabi ko, saan tayo pupunta? Antay ka lang muna kasi linuluto tapos ka na dito sa... Naka-deliver na ako, wala na akong laman. Naka-deliver na ako. Nung nakita mo ko nag-post nun kaganina, nagkape lang muna ako sa gilid nun, tapos punta ako, wala akong tubig, sabi ko, kaya na bumila ako nun. 2 linggo lang lumipas nung galing ka nandito ako, hindi pa ako umuwi ng bahay guys, mula nung 17 ng April, May na ngayon hindi pa ako umuwi. Diba pagkagaling mo ng Amherst, sabi may deliver ka sa Amherst, doon sa may Gordon. Nagpunta ako New York. Tapos tawid ka ng US. Nagpunta ako New York, kaya nga nahuli ako ng pulis doon. Na-inspection lang din naman, hindi naman ako natikitan. So tapos pagbalik ako ng Ontario, pinabalik ako kasi akala nila may load na papuntang Winnipeg na. Cancel. Tapos sabi ng medyo matatagalan pa. Kung gusto mong pumunta ulit ng Nova Scotia, meron tayo reload, sabi sa akin. Kaya yun, pinapunta ako dito. Kaysa naman magantay ako ng 3 to 4 days doon, dito na lang. Sabi ko at least tumatakbo, may kita. Ayan, mula 17 guys hanggang ngayon di pa ako umuwi. Mag-isang buwan na. Mag-isang buwan na. Anong petsa na ngayon? 12 na. 12, 13, 14, 15. Isang linggo na lang para 5 days na lang Hopefully mabigyan nila ako, makauwi ako bago mag-15. Gusto ko na rin umuwi, tinext ko na nga yung dispatch ko. I've been out since 17, I'm gonna get home somehow. Sabi ko nga rin sa kanya. Tagal na. Wala magagawa kasi kung truck driver long haul ka, ganyan talaga. Good luck ka sa iyong sana madali. Oo, madadali mo yun. Mayroon kang goal Ayan. At least kahit pa paano nakita ulit tayo. Dito pa rin tayo guys kasi naabangan ko yung yung text sa akin hang on there, sabi ba naman nung paalis na sana ako nung namila ako ng
Namila ko ng mga tubig ko, grocery ko na konti. Hang under sabi sa akin, kaya dito hindi na muna ako umalis. Siya bakit makakauwi ka na rin mamaya siguro. Hopefully. Ulan ng ulan dito. Kaya nga naambon. Kahit naman doon sa way doon sa New Brunswick, papunta ron sa Quebec, Montreal. Ingat-ingat lang. Kaya nga. Sana madali mo. Saan ka nakatira ngayon? Sa Amherst na. Yung tropa mo, yung kasama mo na pumunta nung nagkita tayo, Nasa New Brunswick na. Watak-watak na kami. ay kanya-kanya, mayroon na rin sa ibang employer? Sa fish plant naman sila. After ko dyan, nag-New Brunswick muna ako 6 months. Fish plant din. Oo. Tapos yung dati kong manager dito, na ano dun sa may Amherst. Nakontak mo? Kinuha niya ulit kami. Dalawa kami Pilipino nakuha dun. Okay. May parang spare na LMIA na para sa ibang lahi. Tapos umatras. Ay, okay. Kami yung sinalpa. Swerte nyo. Ang hirap ng kumuhang LMI ngayon. Ang hirap. Kaya guys, katulad niya yung swerte niya kasi siyempre siya talagang walk by the gods talaga. May kakilala nga ako taga sa amin pero nasa Regina siya. Mekaniko siya. Yung company daw niya, kung mapanood mo ito, kung yung company daw niya is nagpapauwi na daw ng pero nagtatanong sa akin kung may kakilala daw ako nagbibigay ng LMO, paano daw mag-apply ng permanent resident. Sabi ko matagal na yung panahon ng pag-apply namin ng permanent resident, hindi ko na rin alam eh. At saka marami nang nagbago ngayon. Tsaka maraming backlog daw ngayon nakaano sa tenga. Oo. Na mga apply ng permanent resident. Sabi niya sa akin kasi ang kausap niya yung anak kong dalaga, yung panganay. Kasi taga sa amin yun eh. O taga sa Pampanga kasi yun eh. Anak ng malapit sa amin o malapit sa mga anak ko, yung nagtatanong sa kanya, pinapatanong sa akin, wala akong alam sa application ng permanent resident at saka wala rin akong alam sa mga company na nagbibigay ng LMO. Hindi ako updated dyan, sabi ko. Pero meron daw siyang consultant. Yung consultant daw niya medyo hindi daw yata niya alam yung mga tinatanong, hindi daw niya alam yung mga sagot eh. Hindi ko tuloy masabi kung consultant ba yun, kung ano, di ba? Consultant ka, alam mo dapat yun. Di ba kaya? Pero good luck na lang sa'yo at kung mapanood mo ito, ayan. Sana makahanap ka rin ng LMO. Ayan. Na magbibigay sa'yo ng ibang LMO kasi mekaniko siya eh. Hindi man pa naman mekaniko. Hindi man pa naman ang mekaniko dito. Kaso nga, yung iba nga talaga, short ng tao, pero limited naman yung binibigay na LMIA. Limited. Kaya yung iba, hinahanap, open work permit, tsaka permanent. Katulad sa Turk kasi, sa Turk hindi sila nag-i-issue ng LMO. Kasi siyempre, pag kumuha kasi ng LMO, ang company, may babayaran kasi yan eh, may bayad kasi yan eh. So, ako, company ako, let's say may company ako, ito company ko, kukuha ko ng LMO, i-hire ko siya, mag-apply ako sa sa Canada Immigration ng work or LMIA, Labor Impact Assessment. Yun yung LML, Labor Market Impact Assessment. Nandun yung babayaran ko, ganyan, mga babayaran ko, susundin kong mga rules and regulation. Yun, may babayaran kasi, kaya hindi basta-basta. Kaya yung mga kinukuha ng mga company rito, tulad ng Turk, open work permit o permanent resident. Yan. Yun lang guys. May ilan naman kasi, may ilan siguro tracking dito na na nag-o-offer, kaso nga lang parang siguro may bakit? Oo, mayroong bagger siguro. Yung iba marami rin, at saka marami ring nag-i-scam din dito guys na kukuha sila ng LMO, LMIA, tapos i-hire ka. Pag ang usapan, ang problema doon, yung ibang scammer na company, ipapabayad sa inyo yung LMO. Ang mahal kaya, may mga ganyan eh. Mga 30, binibenta sa employer 30,000, samantalang ang LMIA kapag kinuha mo naman, hindi naman umaabot ng ganong kalaki yung LMIA. Maraming scam din dito na nangyayari.
Meron ako nababalitaan doon sa medyo malalayong lugar na may LMI na ibibigay makapagtrabaho. Tapos bibigyan ka, tapos yung LMI na yon bibili mo sa kanila, makapagtrabaho ka lang sa company nila. Tapos seasonal pa. O seasonal pa. Naku po, hindi ko kung ganun lang ang sistema, 30,000 umuwi ka na lang sa Yung Pilipinas. mga kasama ko sa Kung hindi ka fish makakita plant sa talaga. New Brunswick, Hmm. yung LMI nila 4 months. Seasonal. Tapos pagkatapos nun, I-amen kung kaano ibibigay, halimbawa 3 months para maging 7 months or 9 months. Pag wala na nun, exit. uuwi ka na. Kung hindi ka makahanap ng iba. Napakahirap ha. Marami na nag-uwian. Pero yung iba na umuwi noong December, mga nakabalik na ulit niyan. Kasi start na ulit ang season eh. Oo, mabuti naman. Ang kaganda lang doon, shoulder ng employer yung pamasahe, back and forth. Ayos. Paano? Yun ang maganda guys. Kapag ka, at kung maganda, siyempre yung iyong doon, record. Yun isa pa. Kung maganda yung performance, Kukunin ka talaga nila ulit. mababalik ka kaagad. Oo. Pero kung tagilid, 50-50, mag-iintay. Katulad din sa Taiwan yan, di ba? Taiwan ka galing, di ba? Oo. Sa Taiwan, hindi ka re-rehire ng company mo doon kung marami kang kalokohan sa company. Oo. Puhaw ka. Kung puhaw ka, you're no good. Puhaw kasi daw, no good. Puhaw ka, no good ka, hindi. Yung mga haw lang, yun, i-rehire ka. Yes! Hindi ganyan lang talaga ang buhay. Anyway, good luck. Kaya nga, so para idol, at ako'y sige, mag-aalaw baba na tayo. para makapahinga ka pa rin habang nag-iintay. Oo, Mag-alauna na. Oo. Baba tayo. Picture tayo, picture. Sige. Alright, peace. Ayun guys ha. Good luck sa mo. Good luck sa iyong Dumi ang kamay. Pre-trip eh. Good luck. Good luck sa iyong journey thank sa tracking yan. Nag-aaral na siya guys ng full course ng tracking. Ayan. Karo 11,500. Okay, galingan mo. Galing ka naman. Ay. Pilipino Guys, sakin mo. Puti. Ito. Okay. Yan guys. Ayos. Alright. Tatlo na yung hindi ba makabiyahe, wala pang driver. Ha? Baka may Ay, yung mga mo dyan, sasakyan mo. Truck mo talaga. Oo nga pala, no? Wala Okay. pang driver eh. Oo Hindi nga. ko pa nakuha ang lisensya. Ay, shout out mo na misis mo, mga kamag-anak mo. Shout out to taga Batangas dyan. Batanggen nyo pala to. Oo. Sige, ayan guys, shout out guys sa lahat ha. Sige. Ayan, so magpapaalam na siya. Picture lang muna kami at mag-ingat na lang ikaw, no? Thank Shout you. out sa lahat. Good luck. Salamat Lakay. Idol Lakay. Oo, kita ulit tayo. Alright guys, umalis na si kababayan nating Joben. So, ngayon, pinali natin ang tanong dyan, worth it ba na i-risk ang 11,500 para makakuha ng class 1 license? Ang para sa akin guys, oo naman, worth it yun guys. Katulad ni Joben, siya ay work permit dito at mayroon siyang magandang future sa kanyang company na tulad nga ng sinabi niya na yung boss niya kapag nakakuha daw siya ng class 1, pwede siya daw maging mag-shanter doon sa loob ng compound nila. Kita mo, napakaganda, kaya naman nag-upgrade siya ng class 5 to class 1. Since dito naman sa Canada, hindi mo naman kailangan kumuha ng study permit para magka class 1. Kung may pera ka lang talaga, kayang-kaya yan. At yan, ang isa pa na magiging pathway nyo dito sa Canada, yung class 1, kasi dito sa Canada madali ma-permanent resident yung mga katulad niya na work permit by sa truck driving o class 1 o kaya truck driver. Ayun nakita nyo guys. Nung panahon ko kasi, nung ako since dito naman ako sa Canada, natutong mag-drive lang sa Pilipinas, hindi PR na kasi ako noon nung
kumuha ako ng class 1 kaya wala akong binayaran. Pero way back before guys, ang nagastos ko rin dati o ang nagastos ng lahat ng melts, kasi mayroong melts doon sa amin way back 2018 is 8,400 yung binayaran ng melts sa akin sa training na yon. Babayaran pa rin nila yung school yun guys. Kumbaga sa yung funded government, babayaran pa rin ng government yung school yon. So bali siya, hindi kasi siya permanent resident, so work permit siya, so nag-invest siya. Yan. Worth it yan kasi dalawa yung pupuntan niya yan magkakaroon siya ng mas guarantee na ma-permanent resident kasi truck driver siya. Pangalawa, medyo ma-update yung kanyang sahod, gawa nga na siyempre sa truck driver medyo mas maganda naman talaga yung kita ng truck driver sa ibang mga klase ng NOC or National Occupation Code dito sa Canada. Hindi ko linalahat na ang truck driver ay pinakamalaking kita rito sa Canada. Ibinibase ko lang sa sitwasyon niya kasi doon nga yung tulad nga ng sabi niya is yung mga iba nga daw seasonal yung trabaho nila. So medyo upgrade yung sasahurin niya o tataas ang sasahurin niya kapag truck driver siya sa sinasahod niya ngayon sa kanyang trabaho. Ayan. So worth it guys na i-risk niya yung 11,500 sa pag-aaral niya para magka-PR siya at para umangat ang sahod niya kahit papano. Ayun ang maganda sa Pilipino guys, talagang nangarap ka. Kapag mangarap ka talaga, ipinupush mo. Pera lang talaga naman ang kailangan. Siyempre, siya naman, matagal na rin dito kasi nga pangalawa namin pagkikita way back 2014, 15, 16, 2 years na siya nagtatrabaho. Nakaipon na rin naman siya siyempre. Nakaipon na rin naman siya. Ay nakagandahan dyan sa mga Pilipino talaga kapag ka nangarap talaga, ipinupush yan. Sa mga nanonood sa vlog ko ng mga katulad niya work permit or anumang klaseng NOC kayo or NOC, it means National Occupation Code dito sa Canada. Kung hindi kayo truck driver o seasonal kayo, kung may pagkakataon kumuha kayo ng class 1, magastos pero ito sinasabi ko na sa iyo, worth it yan guys. Kasi kapag nakukuha kayo ng class 1, pwede kayong makapag truck driver at mas malaki ang possibility nyo na ma-permanent resident. Kasi marami na tayong kakilala dito sa Maritime. Nandito tayo dito sa Nova Scotia, New Brunswick, yan mga lugar dito na permanente dahil sa pagiging truck driver. Ayan guys, para kay Juben, good luck sa iyo buddy. You're doing a great job. Maganda yan, i-push mo lang yan. Mahirap pero syempre Pilipino tayo, madali tayong matuto. Good luck sa iyo. Sana makamit mo yung class 1 mo at pag naka class 1 ka, ayan, tulad nga ng sabi mo, yung boss mo pwede kang mag-shunter, mag-training ka doon. Bibigyan ka ng training. Ayan. After that, pwede mo nang magamit yan para sa pagiging permanent resident mo sa application mo. Ayan lang guys, no? Ayan, so kung napanood nyo yung vlog kong ito guys at kung nagustuhan nyo, kindly share para sa ganon ma-encourage yung mga kapwa nating mga Pilipino nandito sa Canada na kumuha ng class 1 para maging truck driver. Sa totoo, marami rin akong nababalitaan guys na mga visitors visa lang visitors visa lang from all over the world, hindi lang Pilipino mga India, Thailand, Pinoy, China, pumupunta rito, nag-visitors visa, and then kumuha sila ng kanilang class 1. Siyempre budget lang talaga ang kailangan mo, may pera ka talaga kasi ang visitors visa, visit ka lang talaga, you are not allowed to work in any kind of job kasi nga yung permit mo is just a visit, hindi ka legal magtrabaho. Pero pwede ka kumuha ng class 1 mo. Pwede, basta may pera ka. Yun yung ginagawa ng mga ibang madidiskarte na mga tao na pumupunta ng Canada. Since naman si Juben is may trabaho na talaga, work permit naman talaga siya, legit na work permit siya, at inalaw naman ng kanyang employer na
mag-aral siya, mayroon siyang time na binigay ng employer para mag-aral siya, ayun, good job sa'yo. At sana matupad mo. Wala akong ibang hangarin sa'yo at dasal sa'yo, buddy, kundi matupad mo ang iyong pangarap. Ayan. So guys, hindi na ako umalis dito since sabi ng dispatch ko, stay there, sabi niya sa akin kasi wala daw wala silang makita pang load para sa akin. Hindi na ako pupunta ng Montreal. Siyempre antayin ko na lang dito yung oras ng aking reset ng driving hours ko, kung ano man ang sasabihin nila, tsaka na ako aalis. Hopefully mamayang gabi or madaling araw o bukas. Ayan guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. Hopefully nabigyan na naman natin ang mga kababayan natin ng motivation, inspiration, kung paano discarding gagawin. Ayan, upgrade kayo ng pagiging class 1 para sa ganon makakuha kayo o makapag-apply kayo ng permanent residency. Ayan guys, I love you all guys. Ingat kayo lagi. Good luck, Juven. Peace out guys. Bye. Love you all. Lakai Tracker.